Initiating System 1. System 1 loaded. Nang mamatay si dating Pangulong Cory Aquino sa sakit na cancer, ipinagluksa ng lahat ang pagkawala ng isang leader na tila angat sa lahat ng mga naging pangulo ng bansa. Mula sa pagiging simpleng housewife ng leader oposisyon na si Ninoy Aquino, nilabanan niya ang diktaturyang Marcos nang paslangin si Ninoy. Nailuklok siya bilang pangulo sa pamamagitan ng 1986 EDSA People Power, isang pag-aalsang produkto ng mahabang pakikibaka ng mga mamamayan. Kung tutuusin, kabilang si Cory sa isang elitistang uri na nagahari at nagpapahirap sa marami. Pero kahit ang mga progresibo, hindi maitatatuwa ang kanyang naging papel sa kasaysayan ng bansa. Yung martial law was meant primarily to prevent yung democratization ng Philippine society na noong mga mula 1970 hanggang 72 makikita mo sa streets, saka sa bukid, gano'n, sa daan, sa mga factories, no? Binlock ni Marcos yung pag-develop na yan. Ang legacy ni Aquino, ibinalik niya. Binalik niya yung Pilipinas dun sa path na yan. Siyempre, yung ang nangyari, hindi naman malaking pagbabago, kundi restoration. Ngayon, yung mga ibang tao, kinikriticize nila yon for hindi kasi tumuloy sa pagbabago. No? Pero pag sinabi na ang legacy ni Cory Aquino ay pagbabalik ng institution sa liberal democracy, malaking bagay yan. Si Cory ay gumampan ng isang mahalagang papel sa isang critical na yugto ng pakikibakang masa. Mahalagang papel dahil kinatawan niya ang pagnanais ng taong bayan na labanan ang diktadura. Naobliga siya na gumampan ng isang trabaho. Ang ibig sabihin noon, kung siya man ay naging leader, ito ay dahil sa nilikha ng kasaysayan, yung pagiging leader niya. Sa pag-assess na ano yung mga puwersang nagpasimula, nagpatuloy at nagpalawak dun sa anti-dictatorship campaign, hindi may tatatua yung papel ng kaliwanag, both underground and above ground. Pero yung Ninoy assassination, hindi rin may tatanggi yung parang spark yun na yung lahat ng mga nag-aalangan na kumilos, yun yung narinig ng post-Ninoy assassination period at yung pag-emerge ni Cory bilang central figure. Pero nang maupo sa poder, nagpatuloy ang paghahari ng iilan sa lipunan. Hindi na ipatupad ang tunay na reformang agraryo na sentro ng kanyang programa. Yung agrarian reform provision na dapat maging matibay dun sa konstitusyon. Yung mga conservatives na nakapagpasok sila ng countervailing na doon sa pagde-define. Kinilala rin yung private rights. Matinding criticism kay Cory kasi ang naging prime example yung Hacienda Luisita na exempted dun sa redistribution at pinailalim sa stock distribution option. Hindi niya napag-ibabawan din yung pressure mula sa kanyang pamilya. Nagpatuloy din sa ilalim ng gobyernong Aquino ang militarisasyon sa kanayunan at mga paglabag sa karapatang pantao. Pinakamatingkad dito ang massacre noong 1987 ng mga magsasakang nagpoprotesta sa Menjola. Pinaslang din ang pangkahalatang kalihim ng bagong alyansang makabayan na si Leon Alejandro at si Rolando Olalia, tagapangulo ng Kilusang Mayo I.
Dumalo pa mismo si Cory sa burol ng lider obrero para makidalamhati. Dahil dun sa EDSA the People Power 1 ay may section ng military na sumama na support sa kanya. Kasama na nga sina Enrile, na Defense Secretary at saka si Ramos. At yun ang inilagay niya sa kanyang gobyerno. Walang reorganization na ginawa sa armed forces. Kaya yung mismong armed forces na instrumento ni Marcos, nalipat lamang doon sa kanyang gobyerno. Ayon kay Ocampo, na dating negosyador ng National Democratic Front, naging sincero si Cory sa pagsusulong ng usapang pangkapayapaan, subalit na diskaril ito. I-credit siya ron sa pag-take up ng principle na mareresolve lamang yung matagalang digmaan kung uugatin at pag-uusapan, hanapan ng resolusyon yung ugat ng paglaban, economic, political, social, at iba pa. Kaya lang, hindi rin niya naparsu yun dahil ang lakas-lakas naman ng counter move ng military establishment. Siyempre, kung kilusang masa ang pag-uusapan, hindi isasantabi yung pagsisikap niya na palayain ang mga bilanggong politikal. That's very positive. Kaya lang ang mga sumunod na yugto ay nagpakita na ang kamay niya ay hindi malaya. Her hands were tied. At kung naobliga man siya na maging simbolo ng kilusang masa noon, naobliga din siya nung panahon siya ay presidente na para kumatawa naman sa mga naghahari. Yun ang problema kasi pag na-inherit mo yung isang system hindi naman na-dismantle yung system na-inherit mo yung system, sama-sama lahat yung elemento. My term is ending, and so is yours. As we came, so should we go. Hindi nagwakas ang pakikisangkot ni Cory nang magtapos ang kanyang termino noong 1992. Sa kanyang huling State of the Nation address, sinabi niyang bababa siya sa pwesto, ngunit patuloy na magsusulong ng pagbabago sa lipunan. At least she valued certain things. Noong panahon ni Erap, yung Pangulo, hindi dapat ginagawa yun. Na hindi dapat na immorsawete, hindi dapat na immoral, yung Catholicism pa din pumapasok na din dyan, di ba? Kasi malapit sa Cardinal Sin. In the case naman of Arroyo, yung katotohanan na what was under attack, yung isa sa legacies niya, one of the major legacies niya, yung Constitution. Pagkatapos, kasama din yung kanyang sense na dapat bumaba ka kung panahon na. And sense niya, hindi bababa si Arroyo. Tapos the second thing na na-sense niya is that nandaya ng 2000. So kasama na dyan yung kanyang nandyan na yung personal qualities. Kasi in addition to her coming from a certain class, meron naman particularities yung kanyang character. Isa among the particularities ng character niya is that she was basically honest. Pero sa gitna ng kampanyang anti-Arroyo noong 2005, naganap ang massacre sa Hacienda Luisita. 14 na katao ang namatay sa isang welga na may uugat pa rin sa kabiguan ng Comprehensive Agrarian Reform Program na ipamahagi ang mga lupa sa mga magsasaka. Nakipag-usap noon si Ocampo sa pamilya Aquino. Ako, sabi niya ang pamilya ko, anak, wala na kaming tuwirang pakialam sa management ng Hacienda Luisita. May differences sa loob ng family kung paano makikipag-deal. Dahil sila, may political consideration sila yung politiko, pero yung mga kapatid naman negosyante, iba naman ang pagtingin. And she rose in courage. Perhaps that is what the color yellow should mean to all of us who were inspired by her. Nang ilibing si Cory noong 5 ng Agosto, dumagsa ang 100,000 katao sa lansangan para mamaalam sa dating Pangulo. Nangako silang ipagpapatuloy ang kanyang laban. Umano'y indikasyon ng maraming bagay ang makasaysayang pagpupugay na ito. Nag-come together kasi yung kombinasyon ng desire ng mga Pilipino sa pagbabago. Una meron ganun eh. The second thing is yung may implicit na comparison na present
with Mrs. Arroyo. Yung as unpopular as Arroyo is, gano'n naman kapopular si Cory. For one thing, kasi nga identified siya sa restoration of democracy, si Mrs. Arroyo is identified with attempts to dismantle it. So, merong political statement yan from the very beginning. Sinasabi nila na, let's avoid politics. Political na political lahat yun eh. Ang implication dun sa paglabas ng mga tao nun eh. Gusto namin ang pagbabago. Ayaw namin gagawin yung kasalukuyang Pangulo, yung opposite ng ginawa ni Cory. The fact na napakaraming tao means na underestimated ng Arroyo government yung mass sentiment. Ang mass sentiment is for her to step down. Kasi for a very long time, they've been taking for granted na si Cory wala nang appeal sa mga tao. Medyo mali naman, however, kung sasabihin mo na si Cory lang ang may appeal sa mga tao, it's what the people think she stands for, she stood for. Ang isang malinaw ay malabo sa taong bayan kung ano ba ang papel ni Cory vis-a-vis or kaugnay ng papel naman ng taong bayan. Kasi lumalabas at ito ay may kasama ng media hype na parang we owe everything to one single person, and yun si Cory. Parang single-handedly ginawa ni Cory ang bagay na hindi magawa-gawa ng mga Pilipino. Not true, hindi totoo. Nagawa ni Cory ang kanyang nagawa dahil nasa likod niya ang taong bayan. Kung walang taong bayan, wala siya. Nape-paper over niya yung class differences, yung class distinctions. Nag-aaral lang yung generalize na sentiments. Kaya mismo yung mga concept niya napaka-general. Demokrasya, katarungan, katotohanan, kulang ng sharpness nung pag-unawa dun sa historical na pag-evolve nung yung class society. Hindi nagde-deflect yun dun sa yung sincerity niya. Kung talagang susundan natin yung ideal ni Cory, makatwiran lang na even in her death, hindi dapat mamatay yung kanyang huling ipinakipaglaban, and that is patalsikin si GMA. Nawala man sa ating piling si Cory Aquino, nariyan pa rin ang taong bayan na sa huli ay siyang magsusulong ng matagal nang minilithi na pagbabago.